Hello po, kumusta po sa inyong lahat? Muli po, nagpapakilala po ang eksperyensyadang terapista, Emerlita Constantino po, o kilala po bilang si Lilit. Meron po akong gustong i-share po sa inyo para po sa lahat po ng mga mahihirap na para po may alam po tayo sa ating sakit at karamdaman. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo yung mga medical terms na pag po narinig ninyo ay kailangan nyo na pong magpa-doktor or magpa-check up po sa mga doktor. Yung mga salita pong pag narinig po natin ay natatakot na po tayo. Halimbawa po nung bulge, ang ibig sabihin po nun ay may nakaumbok na po sa ating kalamnan. Yung pong lumps, pag sinabi pong lumps, meron na po tayong bukol. Yun po. Yun naman pong bumps, parang yung bugbog po ba, yung parang may pasa, may bugbog po tayo sa ating kalamnan. At yun naman pong tumor, pangkaraniwan na po sa atin yun na kapag narinig po natin yung salitang tumor, iniisip po natin, mamamatay na po tayo. Pero kung bibigyan nyo po ng pansin, pag narinig nyo na po yun, or nabasa nyo na po sa mga findings nyo, ay hindi po kayo dapat matakot dahil meron pa po kayong paraan para po mabigyan ng kalunasan ng inyong sakit at karamdaman. Dahil nga po, pag sinabi pong tumor, antimano po yung isip po natin, cancer or malala na po, mamamatay na po tayo. Pero ang ibig sabihin pala po ng tumor ay bukol. Pwede pong maliit pa lang yung ating bukol at maaagapan pa. Pag naramdaman po natin na may bukol na po tayo sa ating katawan, magpa-doktor na po tayo para maagapan po kaagad. Baka po kasi cancerous na or kasi buhay na po antimano ang bakterya nun. Lalala po, lalaki po, lalala. Sa gastos at gastos din naman po ang kapupuntahan nyo. Kaya habang mas maaga pa po ay dapat pong matingnan na po ng mga doktor, baka po maagapan pa o mabigyan pa po kayo ng mga pampatunaw na gamot na pwede pong matanggal pa agad at hindi na po tayo dumating sa punto na tayo po ay maooperahan pa. At yun nga pong vomiting naman or vomiting po, yung pong pagsusuka. Pag po nakaranas po tayo ng, sa experience ko lang po pag po kasi may mga nagsusuka na may halo pong masakit ang ulo, kinukunik ko na po yun sa vertigo. Depende naman po kasi sa sakit ng tiyan. Pero pag po may halong masakit po dito sa ating sentido, yan po ay kinukunik ko po sa vertigo na. Kinakailangan na pong magpa-doktor or kagaya nga po nung bigyan lunas po natin yung ating sarili, pindot-pindot po tayong ganyan, makakalunas po yun kahit pa paano dahil po sa matinding pananakit ng ating ulo. At yun naman pong tinatawag na syncopal, yun po yung pahihimatay. Madalas, kaya ko po kasi natutunan yung medical term na yun, madalas po kasi dati, pag po nagte-therapy ako, nag-uumpisa po ako sa paa. Kaso po, pag may napindot po ako, palagi ang pong hinihimatay. Kaya magmula po no, nag-uumpisa na po ako sa ulo para maiwasan ko po ang panghihimatay ng aking mga kliyente. Yun nga po yun. Kaya dapat po may alam po tayo sa mga medical term kahit papano. Yun naman pong muscle spindle, yung para po bang nag-compress or nagkumpul-kumpul po yung ating muscle dahilan po para manigas dahil po meron pong pagkakapulupulupot po. Tama po ba yung explanation ko? Pero yun po yun sa pagkakaintindi ko, itama nyo na lang po para po sa mga nakakaalam. Kasi yung sa akin lang naman po ay pagsishare po ng mga nararamdaman po natin sa ating katawan at yung dapat po may alam po tayo pag naririnig po natin yung mga ganong salita para aware po ba tayo na dapat na po tayong magpa-doktor. Yun lang naman po yung sa akin. At gaya po noon sa pagkakaintindi ko po sa
mga inaaral ko, yung pong mga tinitrigger ko po sa mga aking kliyente na pagka po meron po silang nararamdaman, meron po tayong tinatawag kasi sa mga katawan po natin, mga muscle, ganyan. Gaya po nung sa nerve, pagka po nagtitrigger po ako, yung tinatawag po natin parasympathetic, external nerve po yun, kumbaga. Pagka po doon, nagtitrigger po ako sa cranial nerve 3, 7, 9 at 10. Yun po, nakakonect po yun sa cranial. Pag naman po sa sympathetic, nagtitrigger naman po ako sa pagka po sa sympathetic nerve, nagtitrigger naman po ako sa thorax or sa thoracic 1 to lumbar 3. Yan po. Imagination lang po, tinatapat ko lang po yung mga daliri ko sa points na dapat ko pong ititrigger para po magkaroon po ng kalunasan yung aking mga kliyente. Ganyan po yung style ko sa aking pagte-therapy. Nahaluan ko po ng pag-aaral. Sana nga po hindi man po ako ganun kagaling, or tingin ko po wala pa po sa 1/4 yung nararating ko at naiintindihan ko, pero napakalaking tulong na po sa aking kapwa dahil nakikita ko pong kahit papano po naiibsan or nababawasan, nalulunasan ko po yung kanilang mga sakit at karamdaman. Katulad nga po nung meron po akong ginawa dito na mga sign and symptoms po ng stroke. Dami ko pong aralin, no? Dami po akong mga dito, yung sketch pad. Ito naman po yun. Yan po, nakikita niyo po ba? Nababasa niyo po ba? Yan po, madami po akong mga ginawang sinusulat para nga po, sabi ko nga po sa inyo, baka po sakaling magka-interest po yung aking mga anak na intindihin po yung aking mga ginagawa o style po sa pagte-therapy. Ayan po. Ito nga pala po tawag dito, mga sign and symptoms po ng stroke. I-share ko po sa inyong lahat ito. Ito nga pala po yung mga sign and symptoms po ng stroke na natutunan ko po sa tagal po ng aking experience sa pagte-therapy. Hindi po biro ang aking mga pinagdaanan. Sabi ko nga po sa inyo, medical mission po ako. Talaga pong gumagastos ako para po makapag-invite ng mga makakasama ko po sa pagpapamedical mission ko po dati. Natigil lang po akong magpa-medical mission or magpa-outreach program sa labas dahil nga po mula po nung nag-pandemic. Ang ipinalit ko po ay yung pag magbabagong taon na lang po, po ako, nagpapamigay po ako ng 100 na stab. Yun po yung ipinalit ko. Hindi na po ako medical mission kasi nga po marami din po akong mga naririnig na bad comments na ang hangad mo lang naman po ay makatulong sa kapwa, pero hindi po lahat ay natutuwa. Kaya mas minabuti ko po na nasa bahay lang po ako at nagpapamigay na lang po ng stab para po sa tao ng komisyon na balik pa sa salamat or handog pa sa salamat po taon-taon. Balik nga pala po tayo sa sa simptomas po ng mga na-stroke. Ito po ay hindi biro-biro na natuklasan ko po na talaga pong nag-observe po ako sa mga tao kung ano po ba yung mga nangyayari, kung paano ko po matutulungan kapag po nakikitaan ko ng ganong klaseng simptomas ng sakit at karamdaman po. Ito nga po yung unang-una na maititip ko po sa inyo. Ang number 1 po sa sign and symptoms of stroke na experience ko po. Ito nga pala po ay sarili ko pong experience. Kung meron man po kung mga
mali or pagkakamali, itama nyo na lang din po ako dahil tumatanggap naman po ako ng sermon o galit na pagtatama po sa aking mga maling ginagawa dahil wala naman po taong perpekto. Sabi ko nga po sa inyo, experience lang naman po yung ginagawa ko na sineshare ko po sa kapwa ko at wala pa naman po akong napipinsala or napeperwisyo. Ang sa akin lang naman po at hangad ko ay makapagbalik pa sa salamat sa mga tao dahil po kung hindi naman po ako nire-refer ng aking kapwa ng mga nagka-interest po na tumulong po sa akin sa pagre-refer para po mabago po na unti-unti ang aking buhay. Ang mahalaga lang naman po sa akin ay kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Yung hindi ko po nakikitang nagugutom ang aking mga anak, ay napakasaya ko na po. Kaya sa ganung paraan lang po ay makapag-share po ako ng balik pa sa salamat sa aking kapwa. O balik po tayo sa experience ko nga pong sign and symptoms ng stroke. Unang-una nga po yung laglag yung mata or talukap po ba to, yung nakaganon po. Kung nakakaramdam po kayo ng lumalaglag po yung inyong mata or may pamimigat o nakaramdam po kayo ng kakaiba sa inyong mata, tumingin po kayo sa cellphone. Makikita nyo po kung may naiba po ba sa hugis ng inyong mata. Kasi kung meron pong maglag yung isa or pumikit yung isa, parang wala pong laban, may pamimigat, may sign na po kayo ng stroke or ng Bell's palsy pong tinatawag. Magkaiba po yun sa paniniwala ko kasi ang stroke po ay hanggang balikat lamang. Pero pag sinabi pong Bell's palsy, yun po ay nandito na sa ating mukha. Makikita nyo na po na laglag yung labi or laglag yung mata or nakangiwi. Yung ngiwi po ba? Yun po, makikita nyo po na ganun yung mga makikita nyo po sa inyong mukha. At yun nga po ang tama nyo pong gawin pagka po nakaramdam kayo ng ganun. Magpa-check up na po kayo sa doktor dahil sign na po yun ng stroke. Or kaya naman po, para po kahit papano, hindi po kayo maputukan ng tissue or ng ugat. Ganun-ganun ninyo po yung inyong kilay. Yan. Dahil ilang nerve din po ang tatamaan dyan. Unang-una nga po, meron nandiyan na po yung optic, yung dito po sa lacrimal. Bali po pumapatak po ng number 2 po yung optic, number 3 yung oculomotor, number 4 yung trochlear, at number 6 po tong abducens. Tapos po number 5, ito pong trigeminal nerve. Number 7 po yung dito po sa ating parang pinaka-corona po ng noo na yan, facial nerve. Yan po lahat ay nakakonect po sa ating mata. Tapos po, yun nga po yung sa orbit, meron po tayong dito po sa baba, sa gilid, sa ibabaw. Ayan po yung dalawang gilid na yan. Mahalaga din po yung sa orbit. Ganyan-ganyan lang po kayo. Basta po may naramdaman po kayong pamamanhid sa inyong muka, dapat na po tayong galaw-galaw para maiwasan po natin ng stroke. Ganyan-ganyan lang po, para po makabawas stroke po tayo or ma-hospital man po kayo, ay hindi po ganun kalala ang kababagsakan nyo. Kung hindi po kayo marunong na magpipindot-pindot at natatakot, kung hindi rin lang po kayo magpapa-hospital, huwag nyo pong pakikialamang magpipindot sa inyong katawan. Dahil yun po yung madalas kong sinasabi sa mga kliyente ko na hindi po dapat ginagaya ang aking ginagawang pagte-therapy. Dahil po may pagkadelikado nga po. Kaya yun lang naman po sinishare ko sa inyo ay mga pang-emergency cases po. Kung talaga pong alam nyo pong wala na pong malay, pwede nyo pong gawin nyo, magpipindot-pindot po kayo sa kalamnan para hindi po maputukan ng ugat. Basta po, sa ulo lang po kayo palaging mag-uumpisa, dito po sa noo, ganyan. Huwag po kayong pipindot dito sa mga baba dahil baka pwede pong putukan ng ugat or yung mag-high blood po ba. Kaya may pagkadelikado nga po. Yun nga po, yung isa pa nga pong sign, yung nangingiwi nga po. Kasi nga po, sa pagkakaintindi ko po, pag nangingiwi ka, Bell's palsy na po ang bagsak ng stroke mo. Diyan na po nangingiwi ka. Kaya po hindi po ganun
kadali ang mga nararamdaman. Pasok din po dyan yung lockjaw. Yan. Dito po, nakaano po yan sa, pindot-pindot lang po tayo, meron po tayong zygomatic bone dyan. Yan yung zygomaticus muscle po. Pag po nagpipindot-pindot po tayong ganyan, tatamaan nyo po yun. Kahit pa paano po, malaki pong tulong. Yan. Kung titingnan nyo po, kasi madalas po na-over fatigue ako. Pero, yan, ganyan-ganyan nga lang po yung ginagawa ko. Pagka po, talaga pong sobrang pagod ako, naninigas po yung mga muscle ko sa mukha. Kaya, kagaganyan-ganyan ko po, tingnan nyo, nagmumukhang bata po ako. Joke. Pero po, malaking bagay po talaga. Nakakaligtas buhay po yung ginagawa ko pong pagte-therapy. Kaya nga lang po, hindi nga lang po lahat sanay. Yun nga po yung nakapaloob pa rin po doon yung paninigas nga po ng panga. Yan yung lockjaw. Ganyan-ganyan nga lang din po yung gagawin. Saka sa ano nga po ng skull natin, meron po tayong mga butas dyan. Pero pinaka-favorite ko pong natatandaan ko yung dito po sa noo, glabella. Yan po yung madalas ko pong pinaka-palatandaan ko po. Yan po. Basta, yan po tatlo na yan. Ito, dalawa po dito sa ilalim ng labi na to. Yan lang po yung mga paborito ko pong pinipindot. Tinitingnan ko po kung may bara. Kasi doon po sa isa ko pong nabasang libro, dito po sa points na to ay nakakonect po sa ating baga, sa ating pong lungs. Yan. Kaya minsan po, pag po nasobrahan ako ng pagod, ayan ganyan po, may matigas na po at masakit. Dinuduro ko lang po yung pag ganyan-ganyan lang po ako. Ganyan po. Yan po. Tapos nga po, yung number 4 na po tayo, yung pong namamanhid o nangangalay itong ating mga braso. Yan po. Pwede pong ganyan-ganyan lang kayo, malaking tapping lang po, malaking tulong po yan. Tapos babatak-batakin niyo pong ganyan yung inyong mga daliri. Malaking bagay po yan. Ayaw yung isa. Ayun. Ayan po. Ganyan po. Ganyan lang po akong mag-therapy sa aking sarili. Kaya nalalaman ko po kung ano po ang problema sa aking katawan. Yan po. Ganyan po. Paano po? May bisita po ako. Tuloy ko na lang po ulit sa susunod. Bye po. Pang number 5 na po tayo. Yan. Bye. Love you all and God bless us all. Ay, sayang po isa. Hindi sumagad na. Puno. Yun nga eh. Kaya nga tumigil eh.